Hi, avid viewers! Alam niyo ba pwede kayong kumita habang pinapakinggan ang audiobook na ito? At iba pang klase ng audiobook? I-download niyo na ang ating app na Sallybox at kumita habang nakikita ang mga nakakakilig na kwento. Lola Sol, sigurado po ba kayo na dito sa kumpanyang ito kayo bumili ng insurance? Tanong niya sa matanda habang nakatanaw sa mataas na building ng Amor Insurance Company o AIC. Oo, Richelle. Dito nga. Sagot ng matanda. Ngunit hindi sila pinapasok ng gwardya dahil sa kanilang kasuotan. Mga walang yayon? Nang didiscriminate? Makikita nyo! Naiinis niyang bulalas. Paano na yan, friend? Hindi na tayo makapasok. Sobrang sama pala ng may-ari ng kumpanyang yan. Mga mata pobre. Paano na ngayon ang insurance ni Lolo? Hindi na namin makukuha yun? Naiiyak na tanong ni Lucy. Huwag ka mag-alala, Lucy. Lola, sisikapin ko makapasok sa kumpanyang yan. At kapag nakapasok ako, sisiguruhin ko pong matutulungan ko kayo. Determinado niyang sabi. Ngunit napatayo ang lola niya nang makita nito ang mga lumabas sa gusali. Ang chairman at ang kasunod nito ay ang abogado. Ayun sila. Kung kailangang lumuhod ako, gagawin ko. Nagtatakbo ang lola ni Lucy papalapit sa mga iyon. Gusto man niyang pigilan, wala na siyang nagawa. Mister, alam kong kalabisan ang lumapit sa inyo. Pero sana naman maniwala kayo. Kailangan kong makuha ang insurance money namin. Iyon na lang ang naiwan sa amin ng asawa ko. Umiiyak at nakikiusap na sabi ni Lola Sol. Ngunit hindi sila pinansin ng chairman. Ialis ninyo siya sa harapan ko. Ayokong makakita ng kalat at dumi sa paligid. Sabi ng matanda. Tapos sasakay na sana ito sa loob ng sasakyan nang hindi niya natiis na magsalita. Ganyan ba talaga kayo sa lahat ng mga mahihirap? Dumi lang ang tingin niyo sa amin? Galit niyang tanong. Nakatitig siya sa mga mata ng matanda ngunit ni hindi siya nito tinapunan ng tingin. Miss, shut up. Hindi ka kasali sa gulong to. Mas makakabuting umalis na lang kayo. Sagot ng abogado. May batas at policy ang mga insurance na binibili. Kung talagang sakop ng policy na binili niya ang insidente, ibibigay namin. Malinaw? Hinarap pa siya ng lalaki habang ipinaliwanag sa kanya ang side nito. Tumitig rin siya sa abogado. Ano? Pag-aantayin pa? Sige, ganun pala. Okay, maghihintay kami. Pero sana makatulog kayo ng mahimbing sa bawat gabi na nakahiga na kayo sa malambot ninyong kama habang may mga tao kayong tinatapakan. Matapang niyang sabi kahit na alam niyang wala iyong magiging dating sa mga ito. Nonsense. Sagot lang ng abogado. Tumalikod na ito at pinasakay ang matanda sa kotse at saka sumakay na rin. Nang malayo na ang sasakyan ng mga ito, tsaka niya inalalayan ang matanda para umalis na. Tara na Lola, hayaan mo, sisiguraduhin ko na balang araw makukuha ninyo ang para sa inyo. Determinado niyang sabi. Kilala niya ang matandang kaharap nila kanina. Iyon si Don Manolo, ang chairman ng insurance company. Kilala siya sa business world. Sinasabi ring walang makakatalo sa kanya pagdating sa pamamahala. Nakilala rin niya ito bilang masama at ganid sa pera tulad ng madalas niyang marinig sa iba. Ang panganay na anak nito ay ang kanyang ama. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nito alam na may anak pala ang panganay na anak nito na yumao na. Katulong lamang noon ang kanyang nanay kaya di nito nagawang ipaglaban ang katayuan at ipinagbubuntis nito noon. Ganoon pa man, nagsikap ang kanyang ina para maitaguyod siya. Hindi niya malilimutan ang mga iniluha ng kanyang ina nang malaman nito na patay na ang papa niya at mula sa malayo, doon sila lihim na nagluksa. Sinikap niyang makapagtapos ng pag-aaral sa sariling pagsisikap para maipagmalaki siya ng pamilya niya at ng lolo niya kung sakali mang dumating ang panahon na makilala siya nito. Ngunit ang hangaring iyon ay natapos kanina lang nang makausap niya ang lolo niya sa malapitan. Doon niya nasabi sa isip niya na mapalad pa rin siya dahil hindi siya lumaking kasama ng mga ito.
Ano kayang naging ako kung sa kanila ako tumira at lumaki? Baka mas masahol pa sa kanila ang ugali ko. Buti na lang, si inay ang nagpalaki sa akin. Nasabi niya sa isip lang habang nakamasid sa ina na nooy nagsasampay ng mga damit. Pumasok siyang may ngiti sa mga labi at lumapit sa ina. Niyakap niya ito ng mahigpit. Oh Rachel, nariyan ka na pala. Kumain ka na ba? Nag-aalalang tanong ni Aling Gisela. Nay, ako na naman ang inaalala mo. Kayo po ba? Kumain na kayo? Hindi pa. Inaantay kasi kita. Sige na, kumain na tayo. Sagot lang nito. Habang kumakain sila, naisipan niyang magtanong. Nay, kahit minsan ba, hindi ninyo hinangad na humingi ng sustento kay Papa at sa pamilya nito? Sobrang yaman nila at puno sila ng matayog at mataas na tingin sa sarili. Kaya inaapakan nilang iba. Dapat hindi ninyo pinasan ang lahat ng mag-isa, di ba? Tumingin si Gisela sa kanya. Bakit, may nangyari ba? Sa tagal ng panahon, nakapagtapos ka na't lahat-lahat. Ngayon mo lang nabanggit ang mga yun. Umiling siya. Wala siyang balak na ipaalam ang mga plano niya sa ina. Ayaw niyang mag-alala ito sa mga gagawin niya. Wala naman ay, hayaan mo na po. Bigla ko lang pong naisip. Palagi kong sinasabi sa'yo na hanggat maaari, umiwas ka sa kanila. Paalala nito sa kanya. Kinabukasan, tiningnan niya kung may sagot ang email na ipinadala niya sa Amor Insurance Company na nangangailangan ng mga bagong agent. Napangiti siya nang makita ang reply ng mga ito na siya ay tanggap na at kailangang pumunta sa office para sa orientation bilang new insurance agent. Juris Doctor ang natapos niya. Pero wala siyang balak na maging abogado kaya sa tingin niya makakaya niyang pag-aralan ang mga policy ng insurance. May kinalaman pa rin naman sa mga batas. Naiiling niyang nasabi sa sarili. Pasado 3:00 naroon na siya sa orientation room. Naririnig pa niya ang mga bulong-bulungan ng iba pang mga baguhang agent na kasabay niyang natanggap. Maya-maya ay pumasok ang isang lalaki. Matikas at matipuno ito na halatang batak sa ensayo. Napapabuka na siya ng mga labi dahil sa paghanga, ngunit nadismaya siya nang makita ang mukha nito. Iyong mayabang at antipatiko palang abogado. May dala pa itong mga papel. My name is Bern Villagracia. Ako ang trainer ninyo sa mga insurance policy at hawak ko ngayon ang ipinasa ninyong resume sa email. Tatawagin ko isa-isa mga pangalan. Richelle Soriano. Malakas nitong banggit, ngunit dahil sa pagkainis agad na lumipad ang isip niya sa nakaraang pangyayari, dahilan para di niya marinig ang pagtawag nito sa pangalan niya. Richelle Soriano! Ulit nito sa apelyido niya, tapos malakas na katok ang ginawa nito sa ibabaw ng desk niya. Ay, katok! Bulalas niya tapos napatingin sa lalaki. Ano? Natutulog ka? Ikaw si Richelle Soriano, di ba? Willing ka ba talagang maging insurance agent sa kumpanyang ito? Wala kang gagawin kundi ang mangarap ng gising. Masungit at pagalit na tanong ng binata. Napatayo siyang bigla. Hindi ako natutulog, sir. Alam niyo naman na excited ako na makapasok sa kumpanyang ito, kaya hindi ako matutulog. Bulalas niya. Ganun. Ilang client kaya madadala ng tutulog-tulog sa pansita na tulad mo? Tapos tinalikuran na siya nito at lumakad muli pabalik sa unahan. Okay, by the way, dahil gising na ang lahat, meron kayong training para mapag-aralan ninyo ang lahat ng policy. Kailangan ninyong gawin iyon para mas maging effective ang pag-aalok ninyo ng insurance sa mga clients ninyo. Sabi pa nito habang palakad-lakad. Hindi niya maunawaan ang sarili. Naiinis siya sa kasungitan ng binata, pero nakakaramdam siya ng kakaiba sa puso niya. Hindi niya rin mapigilan ang sarili niyang mga mata na sundan-sundan ang bawat pagkilos nito. Makalipas ang 3 oras na training nila. Lumabas na sila ng room na iyon. Pagkalabas, hindi niya inaakalang makakasalubong niya ang chairman ng kumpanya. Napayuko siya dahil ayaw niyang sa simula pa lang ay makilala na siya nito. Napatigil ito sa harapan nilang mga baguhan. Kayong lahat na ba mga bagong agent? Tanong nito, ngunit hindi niya inakalang siya pala ang kinakausap ng matanda. Bahagya siyang siniko ng kasamahan.
Aha? Ako po bang tinatanong ninyo? Ngunit napailing na lang ang matanda at tumingin na sa unahan tsaka naglakad. Grabe ka, kinakausap ka ng chairman ng kumpanya tapos hindi mo sinagot? Sabi ni Clara. Oo nga Rachel, ano ba? Lutang ka ba? Kabago-bago lang natin, may nagawa ka ng hindi nila magugustuhan. Sabi rin ni Mira. Sorry naman, malay ko bang ako yung kinakausap nun eh. Ang dami natin, tsaka sino ba ako para pansinin nun? Napapakamot sa sentido na lang na tanong niya. Naglakad na silang lahat at dinala sa kanilang opisina. Pagdating roon, nakaharap nila si Basilio, ang manager nila. Good morning new agents! Ako nga pala si Basilio, ang manager nyo. Ngayon pumunta na kayo sa mga pwesto ninyo. Itong mga table ninyo rito, yan ang uupuan ninyo sa tuwing babalik kayo rito sa kumpanya. Pero mas madalas, nasa labas kayo sa oras ng office hours. Siyempre, nag-aalok kayo ng insurance sa mga client ninyo. Nakangiting sabi ng lalaki. Nagpasalamat na lang ang mga ito at hinanap nila ang mga pangalan nila na nasa mga table. Pero nagtataka dahil wala roon ang pangalan niya. Miss Richelle, wala ang pangalan mo rito. Doon ka raw kasi magtitable sa loob ng opisina ng lawyer. Bakit po? Protesta niya agad kahit na hindi pa ito tapos magsalita. Kasi nakita ni Sir Bern na may background ka about sa mga batas. Alam mo naman siguro yon. Matagal na rin kasi siyang naghahanap ng makakasama at makakatulong pagdating sa mga legal. Hindi po. Baka pwede pong dito na lang ako. Wala po akong balak na gamitin yung tinapos ko sa trabahong ito. Ang gusto ko lang po talaga ay maging agent. Maiksi niyang sagot. Ngumiti ang lalaki. Ganun ba? Okay sige. Pili ka na lang dyan ng ibang table na gusto mo. Sagot nito tapos bumalik na sa sarili nitong table. Hoy girl, ang lakas mo ha. Ikaw pa talagang nagdedesisyon? Pabulong na tanong ni Mira. Hindi naman sa ganun. Kaya lang ang awkward naman nun. Bakit dun ako? Bulong niya. Kumibit balikat na lamang ang kausap. Matapos malaman kung saan ang opisina nila, sama-sama silang naglakad at naglibot sa buong building. Nang nasa lobby na sila, nakakita sila ng isang tao na umiiyak at nakikiusap na makausap ang mga namumuno patungkol sa insurance. Ano yun? Bakit may nagko-complain? Ewan, nakakalungkot naman. Meron pa rin palang hindi nakakuha ng mga insurance coverage amount. Mahina niyang tugon sa mga kasama habang nakatingin sa complainant. Nangyari yan dahil sa mga agent na walang pakialam, kundi ang kumita lang sa mga policy na maibebenta nila. Hindi na nila naiisip kung ano ang kahihinat na ng mga magiging client nila, lalo na sa panahong may mangyaring masama. Kaya sana, magsilbing aral sa inyong mga baguhang agent na pag-aralang mabuti ang policy na ibinibenta ninyo at ipaliwanag ng mabuti sa inyong mga magiging client. Sabi ng lalaking nasa likod nila. Si Sir Bern pala, kayo po ba ang in charge sa gulong to? Tanong ni Mira. Oo, gano'n na nga. Pero ang balita ko. Nakaseryoso ang mukha na bumaling ito sa kanya. Tila may gustong sabihin. Sige, mauna muna ako sa inyo. Kukunin ko pa ang policy book para mapag-aralan ko. Katulad ng sinabi ni Mr. Lawyer, kailangan alam natin ang mga ibinibenta natin. Tumalikod na siya para bumalik sa pwesto nila kanina. Pagka-uwi niya, agad siyang pumasok sa kanyang silid at pinag-aralan ang lahat ng kanyang mga aklat. Nais niyang matutunan ang bawat polisiya, kaya inuna niyang basahin ang insurance policy na binili ng lola ni Lucy. Bagamat hindi siya mayaman, nakapagbayad pa rin si Ginoong Artemio Solis ng mahal na insurance gamit ang kanyang pensyon. Nalulungkot siyang natatagalang makuha ng asawa nito ang insurance coverage money na dapat ay nakuha na ilang linggo matapos isumite ang mga dokumento. Ay nako, bakit ko ba pinag-aaralan ng kasong to? Nasa na kaya yung agent na nagbenta sa kanila ng policy na to? Ang dami kong kailangang malaman. Kailangan ko rin sigurong kausapin ng lawyer na yun. Naiinis niyang sabi sa sarili. Dahil doon, sumagi sa isip niya ang seryosong mukha ng abogado na hindi ngumingiti kahit na sino pa ang kausap nito. Kinabukasan, habang naglalakad siya papuntang building, nakita niya sa isang coffee shop na malapit lang si Bern ang abogado, kaya agad niyang pinuntahan ito para kausapin.
Bigla niyang inurong ang upuan at umupo ng walang pasabi. Napaangat ang tingin nito sa kanya. Oh, anong masamang hangin ang nitulak sa'yo para lapitan ako? Sabi ni Basilio, ayaw mo raw sa akin. Kinuha nito ang tasa ng kape at ininom. Hindi naman sa ayaw ko sa'yo. Ayoko sa ugali mo. Magkaiba yun. Sagot niya. Nagtaas siya ng kamay para mag-order. Hot choco nga. Bayaran mo ah. Sabi niya sa abogado. What? Ikaw ang nag-order. Di naman kita inalok. Wala ka bang manners? Nilapitan kita rito. Tapos di mo man lang ako inalok? Nakataas pa ang kilay niya habang sinasabi iyon. Bahagyang natawa na lang ang binata habang napapailing. Masama ang ugali ko, di ba? Bakit kita aalokin ng kape? Tsaka, di tayo close. Napapataas ang kilay nito habang nakatitig sa kanya. Di mula ngayon, close na tayo. Araw-araw, magkikita tayo sa kumpanya. Kaya wala ka ring choice. Ngumiti siya ng pilit para maging sarcastic ang mga sinabi niya. Siya nga pala, yung policy 0671. Yun ang policy na kinuha ng mag-asawang Artimeo Solis. Nabasa ko yun. Nakapaloob naman roon na kapag namatay ang bumili, yung beneficiary ang makakakuha ng pera. So bakit kailangan paghintayin pa iyong matanda? Gayong nakalagay naman iyon sa kontrata. Tanong niya. Maya-maya lumapit ang waiter at ibinigay ang order niya. Natawa naman ang binata. Kaya ka ba nag-apply sa Amor Insurance Company? Para lang sa kaso ng mag-asawang yun? Oo, kasi kaibigan ko sila at mababait ang matatandang yun. Di mo kasi pinagdaanan ng mga pinagdaanan ko, kaya ka natawa. Seryoso niyang sabi. I don't care sa mga pinagdaanan mo. Lahat ng tao may madilim na nakaraan. Kanya-kanya tayo ng pinagdaraanan. So please, don't disturb me sa isang walang kwentang bagay. Wala akong pakialam sa kanila. So kaya ka ganyan? Napaka-inconsiderate mo naman. Porket wala kang kaugnayan sa iba, wala ka ng pakialam? Kahit na alam mong may magagawa ka? Tulong lang naman ang hinihingi sa'yo, pero di mo maibigay. Sana naman kahit na kaunti, magkaroon ka ng malasakit sa iba. So what? Ano, pipilitin mo na may makuha sila? Kapag lumabas sa investigasyon na sinadya ang pagkamatay ng lalaki para makakuha ng insurance money ang asawa niya, wala kaming magagawa. Masama ang tingin na tugon nito. Saan ka naman nakakita ng heart attack na sinadya? Ano, pinagod niya yung sarili niya kahit na alam niyang may sakit siya? Ginusto niyang mamatay para sa pera? Kaya feeling ninyo di nila deserve yung pera? Tapos ka na ba? Akma itong tatayo pero pinigilan niya. Alam ko naman na wala kang pwedeng sabihin sa akin at hindi mo pwedeng pangunahan ng lahat. At alam ko rin na bilang abogado ng kumpanya, hindi ka pwedeng magbigay ng anumang paliwanag ng walang consent nila. Napapabuntong hininga na sabi niya. Alam mo naman pala. Sagot lang nito. Pero alalahanin mo rin sana na tao ka bago ka naging abogado. Simpatsya man lang, maibigay mo. Bigyan mo ako ng garantiya na may makukuha sila. Kasi binili nila ang insurance para makasigurado na may maiiwan sa pamilya nila kung sakaling wala na sila. Sana, hindi mahirap unawain ang bagay na yon. Tumayo na siya at iniwan ang binata. Naiwan na lang na napapabuga ng hangin si Bern, lalo na nang iwan niya ang tasa na wala ng laman pero hindi pa niya binayaran. Nasa labas si Richelle para mag-alok ng insurance. Ilang oras na siyang paikot-ikot sa ibang restaurant owners na kakilala niya. Ang gusto niyang alokan yung mga mahihirap na sa tingin niya ay kailangan ng insurance. Lolo, kahit na maliit lang tong restaurant ninyo, tsak na kailangan pa ring ma-insured to. Kumuha na kayo ng insurance sa akin. Meron pong mura lang at sasapat sa kakayanan ninyo. Biruin ninyo, kung kukuha po kayo nitong 25,000 insurance kung sakaling may mangyari, insured kayo. Makakakuha ang beneficiary ninyo ng 50,000 pesos. Paliwanag pa niya. Ay nako, para sa akin Richelle, mas okay na walang mangyari sa aking masama. Tumalikod ang matanda habang may inaayos. Oo nga po lolo, pero sabi ko nga po just in case. Oh, eto po, basahin muna ninyo ang mga nakapaloob sa policy, tsaka kayo magdesisyon. Sabi niya sabay abot ng mga papeles. Nang may pumasok na lalaki sa loob ng kainan, napataas ang kilay niya nang makilala ito.
Nilapitan niya ang lalaki at walang ganang tinanong. Anong order mo? Bakit ikaw kumukuha ng order? Ano, waitress ka na rito? Tanong ng binata. Oo, lahat ng klase ng trabaho pinagdaanan ko. Kaya huwag kang magtaka. Tsaka ayoko maistorbo sila sa pag-iisip kung bibili sila ng insurance sa akin. Matabang niyang sagot. Isang mangkok ng noodles. Sagot lang nito. Alam mo, nagtataka ako sa'yo. Maraming malalaking restaurant ang ibinigay namin sa inyo. Lahat ng details. Bakit narito ka? Tinaasan niya ito ng kilay bago sinagot. Bakit Mr. Lawyer? Bawal bang alokin ng insurance ang mga gaya nila? Sige nga, sagutin mo ko. Bakit sa dami ng tao, yung mga mayayaman ang ipinagtatanggol mo? Napailing ang binata sa kanya. Nagsasabi mo, bilang company lawyer, trabaho ko ang ipagtanggol ang kumpanya. Be professional nga. Agent ka, di abogado. Huwag mong pakialaman ang bagay na yon. Irap lang ang itinumbas niya sa mga sinabi nito. Tapos kinuha na ang gamit niya. Lolo, babalik na lang po ako bukas kapag wala nang asungot sa paligid ko. Sige po, bye. Pagpapaalam pa niya tapos lumabas ng kainan. Puwis talaga siya. Walang kwenta at walang awa. Sa inis niya ay nasipa niya ang gulong ng kotse nito, pero siya lang din ang nasaktan. Hindi niya alam na nakita ng binata ang ginawa niya at lihim itong natawa. Ilang oras ang lumipas at nakapagpapirma siya ng 5 insurance policy. Isang bagay na hindi niya ikinatutuwa dahil yung mga mamahalin pa ang nabenta niya. Kaya nang bumalik siya sa opisina nila, masaya ang lahat at kino-congratulate siya. Wow, ang galing mo Richelle! Sana tulad mo, magawa rin namin yan. Sabi ng mga kasamahan niya. Good job! Mukhang nakakuha kami ng magaling na agent ah. Bulalas din ni Basilio habang nakangiti sa kanya. Habang tumatagal ang pagtatrabaho niya sa kumpanya ng lolo niyang hindi siya kilala, lalong naging maingay ang pangalan niya dahil sa husay niyang makabenta. Di niya alam kung paano at di rin niya intensyong makilala o ipakita ang talento sa ganong bagay. Pero kahit di niya pilitin, nakakabenta talaga siya. Isang araw, habang naglalakad siya sa koridor, nakita siya ng chairman. Hindi niya inakalang hihintuan siya nito. Kamusta? Hindi ba ikaw si Richelle Soriano? Good job. Balita ko, top 1 ka na sa mga agent. Galingan mo pa. Bati nito. Yumuko lang siya. Hindi sumagot. Nang makalayo ang chairman, tsaka lang siya tumingin ulit. Sakto namang nakita niya si Bern na nakakunot ang noo. Nilapitan niya ito. Oh, bakit ganyan na naman ang noo mo, Mr. Lawyer? Pwede ba? Tigilan mo yung pagtawag sa akin sa posisyon ko. Tinatawag ba kitang agent sa tuwing makikita kita? Okay lang, kahit anong itawag mo. Ang mahalaga, sagutin mo. Bakit hindi pa nabibigyan ng insurance money ang clients? Miss Soriano, nasa investigation team na ang kaso. Sagot nitong masungit. Bakit kailangan pa ng investigation? Kumpleto na sila sa requirements. Dapat pinoproseso na yan. Hintayin mo na lang ang resulta. Hindi mo naman policy yan. Ba't ka ba nangyayaalam? Bumuntong hininga siya. Tumingin sa kanya. Ay nako, bakit ba ako nakikipagtalo sa'yo? Wala akong laban sa kadaldalan mo. Bagay ka sa pagiging abogado. Magaling kang magtanggol, kahit hindi ka sigurado kung tama. Porkit kilala mo sila, akala mo, alam mo na ang totoo. Alam mo kung bakit kilala ko sila? Nung wala kaming makain ng nanay ko, sila ang tumulong sa amin. Di nila kami pinagdamutan, kaya alam kong karapat dapat silang makakuha ng pera. Sigaw niya sabay talikod. Doon lang niya napansin ang presensya ng chairman. Tahimik siyang umalis. Napaharap si Bern at nakita ang chairman. Chairman, pasensya na po kung nakita niyo ang pakikipagtalo ko sa agent. Bern, punta tayo sa opisina ko. Utos ng matanda at sumunod naman siya. Sa loob ng opisina, napatanong ang chairman. Ngayon lang kita nakita na nagtaas ng boses sa babae. Kahit sa nanay mo o kapatid mo, hindi ka ganyan. Hindi pa natapos ang sasabihin nang tumunog ang cellphone. Sinagot agad ito. Matapos ang 10 segundo, binaba niya ang tawag. Iutos mo nang ibigay ang policy money ng client na si Artemio Solis.
para hindi na rin masira ang reputasyon natin. Sigurado kayo, Chairman? Oo. Isipin mo na lang na reward ko na rin sa agent na yon. Top 1 siya. Tumayo na ang chairman at lumakad palabas. Naiwan si Bern. Gulong-gulo pero may bahagyang saya. Kinabukasan, kararating lang ni Richelle sa opisina para ayusin ang ilang kontrata. Bigla niyang naramdaman ang presensya ng isang tao sa tabi, si Bern. Naayos mo na ba ang mga kontrata? Ako nang pumunta rito para pirmahan yan. Tapos, sabay tayong lalabas para puntahan ang unang client. Mukhang kailangan mo ng guidance. Sabi nito sabay talikod. Uy, may naaamoy kami ha? Pabirong sabi ni Mira. Tahimik ang buhay ko. Di ko alam kung bakit niya ako ginugulo. Sagot ni Richelle, sabay tayo. Paglabas ng gusali, nakasunod pa rin si Bern. May mga nagrarally sa harap ng building. Yun yung abogado oh! Yung walang awa! Kaya niyang palabasin na mali tayo, kahit tama tayo! Batuhin natin siya! Sigaw ng mga tao, nagliparan ang itlog at kamatis. Di na kinaya ni Richelle at nasalon niya ang isa. Napayakap tuloy siya kay Bern nang di sinasadya. Ano ka ba? Bakit mo hinahayaan ng ganito? Tara na, baka masaktan ka pa! Hinila niya ang lalaki at kumaripas sila palayo. Humantong sila sa isang public park na upo sa bench. Bakit ka sumusunod sa akin? Kung nanatili ka lang sa opisina, di ka sana nabato. Sermon niya habang pinupunasan si Bern. Hindi ba gusto mo to? Lahat ng hindi makakuha ng insurance money, ako ang sinisisi. Ako raw ang nagpanalo sa kumpanya kaya di nila makuha ang nabayaran nila. Galit sila sa akin. Kinuha niya ang mineral water at iniabot sa binata. Eto, uminom ka muna. Tapos umuwi ka at magpalit. Ikaw rin kasi, lagi kang nakasimangot para kang pinaglihis sa sama ng loob. Ni ngumiti, di mo magawa? Anong kinalaman ng pagngiti ko? Kung galit sila, wala ring saysay. Kahit na, minsan malaking bagay na makita kang nakangiti. Iisipin nila, baka mabait ka naman at ginagawa mo lang ang trabaho mo. Di ko alam kung bakit ko kailangan mong paliwanag. Alam kong galit ka rin sa akin. Pagalit itong sagot, pero pansin ni Richelle ang lungkot sa mata nito. Bakit? May dating ba sa'yo kung galit ako? Aaminin ko, nag-apply ako rito para patunayan na pwedeng makuha ng mga kaibigan ko ang insurance money nila. Pero di ibig sabihin, gusto kita mapahamak. Subukan mong ngumiti nang di ka agad mapag-isipan ng masama. Sympathy ang tawag doon. Bali wala ang simpatsya kung wala ka namang magagawa para tulungan sila. Sa huli, nakatingin ka lang. At least, alam mong pinapahalagahan mo sila. Kumpara sa mukhang wala kang pakialam. Kung makapagsalita ka, parang ang laki ng kapangyarihan ng pagngiti. Kaya ba lagi kang nakangiti? Oo. Nung mahirap kami ng nanay ko, ngiti lang ang pinanghawakan niya. Kahit anong bigat ng problema, tinatawanan niya. At gumagaan kahit kaunti. Kaya subukan mo rin. Naramdaman ni Richelle ang awang hindi niya inakalang mararamdaman sa binatang dati kinaiinisan niya. Di mo alam ang sinasabi mo. Madilim ang mundong kinalakihan ko. Anak ako sa labas ng papa ko. At simula nang iniwan ako ng mama ko sa kanya. Kahit na kailan, hindi ko na maalala kung kailan ang huling beses nang umiti ako ng bukal sa kalooban. Bata pa lang, lumaki na ako sa bugbog at panghahamak ng sarili kong ama. Paano pangingiti ang batang noon pa man? Nakakaranas na ng mahirap at masakit na pangyayari. Pagak na natawa ang binata habang nakatingin sa bote ng mineral. Tapos binuksan nito iyon at saka mabilis na nilagok. Sir Attorney, matanda ka na. Pwede mo nang iwan ang mapait na alaala ng iyong kabataan at subukan mong humakbang palayo sa madilim na sandaling iyon. Ngumiti ka na. Yun na lang ang magagawa mo para sa iyong sarili. Maiksi lang ang buhay at kahit na bumili ka pa ng napakamahal na insurance, hindi nun mababayaran ang mga oras na pinili mong maging masaya sa kabila ng mabibigat at nakakatakot mong nakaraan. Umalis ka na sa nakaraan mo at mabuhay sa kasalukuyan. Masaya at walang pinagsisisihan. Nasabi niya habang napapatingin sa asul na langit. Bahagyang napangiti ang binata habang nakatitig sa kanya.
Iyon pa lang ang ikalawang beses na ngumiti ito ng bukal sa loob at may tunay na saya. Sa mga paniniwala mong yan. Kaya si chairman, nabago na rin ang isip. Sinabi niya sa akin na ibigay na ang policy insurance kay Mrs. Solis. Baka bukas, ma-receive na nila iyon. Napatayo siya at napatingin sa binata. Totoo? Sigurado kang nasabi yun ni Mr. Chairman? Mabuti naman kung ganon. Natitigilan niyang sabi at kamuntikan pa niyang mabanggit ang salitang lolo. Muntik na niyang makalimutan na hindi alam ng kahit na sino na may kaugnayan sila ng matandang chairman ng kumpanya. Tumayo na rin si Bern. Oo, kaya tara na, gawin na natin ang iba pang trabaho. Nauna na itong naglakad habang siya napapanguso dahil tila nagpapakita na naman ng kasungitan ang binata. Sandali lang! Nakasimangot ka na naman eh! Ngumiti ka kasi! Baka mamaya may makasalubong na naman tayong taong hindi napagbigyan. Sigaw pa niya habang sinusundan ng binata. Wala namang iba na hindi napagbibigyan rito. Ikaw lang yun. Natatawang biro nito sa kanya kaya natawa na rin siya. Matapos ang usapang iyon, napagtanto ni Richelle na mabuti rin pala ang puso ng binatang abogado kaya unti-unting nawala ang inis niya rito. Araw-araw silang nagkikita at tuwing nagkakasalubong sila, nginingitian na niya ito. Isang umaga, nagulat siya nang iba na ang nakaupo sa dati niyang pwesto. Miss Soriano, pumunta ka muna sa lawyer's office. Sabi ni Basilio, may hinandang table para sa iyo si Mr. Bern. Doon ka na pansamantala. Pero Sir Basilio, bakit naman po? Nauutal niyang tanong. Ayaw niya sana, pero wala siyang nagawa. Kumakalabog ang puso niya nang di maipaliwanag. Wala na siyang inis kay Bern, pero iba ang pakiramdam niya ngayon. Nang naroon na siya sa opisina, napansin niyang nakaharap sa mesa ni Bern ang inilaan na lamesa para sa kanya. May laptop lang sa ibabaw at wala ng iba. Umupo ka na at magtrabaho. Sabi ni Bern. Hindi ba nakakalungkot mag-isa? At sabi mo, dapat palagi akong nakangiti. E paano ako ngingiti kung ako lang nandito? Seryoso ang boses ng binata, pero natawa siya ng bahagya. Hey, anong nakakatawa? Tanong ni Bern. Kunot noo. Wala, naisip ko lang itsura mo kung ngingiti ka lang mag-isa rito. Ano kayang sasabihin ng makakakita sa'yo? Uy, si Attorney Bern tumatawang mag-isa. Pwede bang tumigil ka na? Hindi ko gagawin yun. Para na lang kung... Nangingilid ang hiya ni Bern. Bakit ka namumula? Para kang batang inaasar tapos namula. Hirit niya. Shut up. Magtrabaho ka na lang. Utos nito at binalik ang tingin sa computer. Napangiti siya. Hindi niya matiis ang kilig lalo na napagsulyap niya kay Bern na seryosong nakayoko. Oh, anong nangyayari sa'yo? Tanong nito nang bigla siyang tumayo. Wala. Naiilang lang ako. Wala ba talagang ibang table? Kung ganon, lalabas na lang ako at maghahanap ng ibang client. Sabi niya. Bigla siyang nilapitan ni Bern. Umupo ka riyan. Baka isipin kong may feelings ka na sa akin. Di ka ba komportable dahil nakikita mo ko? Baka naman, may kakaiba kang nararamdaman. Nakataas pa ang isang kilay nito habang unti-unting lumalapit. Halos maamoy na niya ang napakabangong hininga. Pwede ba? Lumayo ka? Oo, may feeling ako. Yung feeling na nakakainis. Bulalas niya. Marahang itinulak ang dibdib nito. Kaya lumayo ka kung ayaw mong samain. Banta pa niya. Ngunit mas inilapit lang ni Bern ang sarili. Kaya napatukod ang mga kamay niya sa mesa. Ano kaya kung may secret affair dito sa opisina? Natatawang sabi ni Bern, isang insurance agent at ang company lawyer. Di ba nakakatuwa? Tapos, pagchichismisan tayo. Ang saya nun. Tumigil ka nga, aalis na ako. Sabi niya, namumula at kinakabahan. Narinig pa niyang tumatawa si Bern sa loob nang lumabas siya. Nasisiraan na yata yun. Love affair daw. Bulong niya sa sarili. Nasa labas siya nang makatanggap ng tawag mula sa unknown number.
Hello, this is Rachel Soriano from Amor Insurance. How may I help you? Magalang niyang bati. Pwede ba tayo magkita? Gusto kong bumili ng insurance. Sabi ng nasa kabilang linya. Oo naman po sir. Saan ninyo gustong magkita? Tanong niya. Nagbanggit ito ng isang restaurant, malapit sa butik ng nanay niya. Bago makipagkita, dumaan muna siya sa ina at may nakita siyang magarang kotse sa tapat ng shop. Pero hindi na niya nakausap ang nanay dahil tumawag ulit ang client. Dumiretso na siya sa restaurant. Nakita niya ang isang lalaking nakaupo sa dulong lamesa. Hello sir, ako si Rachel. Bati niya. Upo ka, may darating na order. Kape lang naman. Sagot nito. Umupo siya sa tapat nito. Maya-maya inilabas niya ang mga kontrata. Bahagya siyang nagtaka dahil hindi na siya hinayaang magpaliwanag. Agad kumuha ng mamahaling plan ang lalaki at pumirma. Ayan na ang contract. Kung may mangyari sa akin, makukuha ng asawa ko ang 20 million coverage. Nakangisi ito. Napatingin siya sa ngipin ng lalaki. Sir, ginto po ba yung ngipin ninyo? Magkano isang piraso? Tanong niya ng mausisa. Oo, ginto nga. Pero hindi mataas na karat. Di yun sapat para isalba ang isang kumpanya. Nakangiting sagot nito. Kinapagtakan niya. Ganon po ba? Pero mas okay kung walang masamang mangyayari, di po ba? Tanong niya. At tumango lang ang lalaki. Wala siya sa sarili habang naglalakad. Kaya nang may dumaang sasakyan, hindi niya iyon gaanong napansin. Mabuti na lang at nahila siya ng isang pares ng kamay. Agad siyang napalingon sa humila sa kanya. May life insurance ka bang nabili? At wala kang pakialam kung maaksidente ka? Tanong ni Bern. Nako, salamat. May iniisip lang kasi ako eh. Sino naman? Huwag mong sabihin kliyente na naman. Pwede ba Rachel? Ihiwalay mo na ang trabaho kapag ganyang pauwi ka na. Speaking of life insurance, may bumili kasi sa akin. 120,000 na policy. Kapag may nangyari sa kanya, nasa 20 million ang coverage amount na makukuha niya. Hindi ba may kakaiba roon? Tanong niya sa binata. Ano namang kakaiba roon? May pera siyang pambayad at gusto niyang insured ang buhay niya. Wala naman sigurong katakataka roon. Ikaw, may life insurance ka ba? Kasi mukhang wala kang pakialam kung paano ka pa eh. Naglalakad ng wala sa sarili. Pagalit itong sermon nang maalala ang kamuntikan pang nangyari sa kanya. Aba, Mr. Attorney, mukhang masyado ka nang madaldal ngayon ah. Nakaalis ka na ba sa alaala ng mapait mong kahapon? Oo, at dahil yun sa'yo. Masaya na ako kasi may babaeng nagpapasaya sa akin. Kaya nga gusto ko palagi ko siyang nakikita. Tapos bigla na lang nitong kinuha ang palapulsuhan niya at hinila siya papalapit sa kotse nito. Aray ko, ano ba? Di ako sasabay sa'yo. Ayoko! Nagpupumiglas siya pero wala na siyang nagawa nang maisakay na siya nito sa kotse. Shut up at mag-seatbelt ka. Gusto kong ihatid ka para malaman ko kung saan nakatira ang makulit at matigas ang ulo na agent. Pinaandar na nito ang sasakyan kahit hindi pa siya pumapayag na ihatid siya nito. Ilang minuto lang at naroon na sila sa tapat ng butik ng nanay niya. Doon siya nagpahatid, ngunit nagulat siya nang naroon pa rin ang kotse na nakita niya. Bakit nandoon pa rin ang kotseng yun? Tanong niya sa isip lang. Nang bumaba ang binata, nagtaka rin ito. Bakit narito ang kotse ni Chairman? Tanong ng binata. Kilala mo yung kotse? Tanong niya habang nakatingin sa binata. Ngunit bigla siyang nakabig ni Bern at nayakap para hindi niya makita ang pangyayari. Ano ba? Bakit ka ba nangiyakap? Ngunit sa halip na bitawan ay itinalikod pa siya nitong lalo at tinangay pabalik sa kotse nito. Pinasakay siya at pinayuko ang ulo. Nang iangat niya ang mukha niya para tanawin kung ano ang nagaganap sa kanyang ina at sa lalaking kausap nito, tila normal na ang pangyayari. Nang makapasok si Bern sa loob ng kotse, tiningnan niya ito ng tingin na nagtatanong. Ano bang nakita mo? Anong ginawa niya sa nanay ko? May masama ba siyang ginawa? Wala. Saan ang bahay ninyo? Ihahatid na kita. Iyon lang at pinatakbo na nito ang kotse. Wala silang imik sa loob ng kotse.
Ngunit binasag niya ang katahimikan nilang dalawa sa pagsisimulang magkwento ng buhay nila. Kilala mo yung lalaking yun? Di mo siguro alam na kilala ko rin siya. Siya ang tiyo ko. Ngunit biglang naipreno ni Bern ang sasakyan at gulat na napatingin sa kanya. What? Seryoso nitong tanong habang nakatitig lang. Oo, tiyo ko siya. Anak ako sa labas ng panganay na anak ng chairman ng Amor Insurance Company. Pero hindi nila ako kilala. Kaya kung inaakala mo na ikaw lang ang may mapait na nakaraan, ako rin. Pero hindi ako nagtatanim ng galit sa kanila. Oo, inaamin ko na noong una, ayoko talagang makaambag sa pagyaman nila. Kaya nga sinisikap kong maliit na policy lang ng insurance ang ibenta. Pero wala eh. Nilalapitan ako ng swerte kahit na ayoko naman. Kaya huwag mo nang itago sa akin kung ano yung nakita mo. Tumulo ang luha niya ng oras na iyon, ngunit agad niyang pinunasan. Ayaw niyang maging mahina sa harapan ng lalaking inaamin na niyang nagugustuhan na niya. Di mas lalo kong hindi dapat sabihin. Hindi ko rin gusto yung nakita ko. Pero wala ako sa posisyon para makialam. Sinaktan na naman ba niya ang nanay ko? Na naman? Bakit? Palagi niya ba yung ginagawa? Nagdilim ang mukha ng binata. Pinunasan niya ang natitirang mga luha. Hayaan mo na. Ako nang bahala. Itatanong ko kay nanay kung ginagawa na naman ba ng lalaking yun. Wala kaming kahit na anong kailangan sa kanila. Bakit palagi na lang niyang sinasaktan ng nanay ko? Galit niyang bulalas. Ngunit nagulat siya nang iliko ni Bern ang sasakyan at ibalik sa direksyon kung saan sila nanggaling. Sa isang iglap, naroon silang muli at doon na mismo nito ipinarada ang kotse. Agad na bumaba si Bern at hindi niya ito napigilan. Bumaba na rin siya agad, ngunit kapwa sila nagulat ng kanyang ina nang bigla na lang sapakyan ni Bern ang lalaking nakatayo sa harapan ng nanay niya. Rachel! Ano ba? Sino siya? Gulat na tanong ng nanay. Attorney Villagracia, ginagawa mo rito? Bakit mo ako sinapak? Galit na tanong ng lalaki. Tama lang sa'yo yan. Bakit ka nananakit ng babae? Ha? Anong laban sa'yo ng nanay ni Rachel? Sige nga! Ngumisi lang ang lalaki at bahagyang natawa. So, pumapapel ka sa anak ng kuya ko? Bakit? Alam mo na ba na siya ang panganay na apo? Kaya ka ganyan? Bakit? Inaakala mo bang may makukuha sila? Sigaw nito. Shut up! Pwede kitang idemanda, kahit ngayon din. Sagot ni Bern. Mister, tama na yan. Umalis ka na. Pati na ikaw, Leo. Wala na kayong dapat alalahanin. Mula ngayon, hindi na magtatrabaho ang anak ko sa kumpanya ng lolo niya. Mariing sabi ni Aling Gisela. Nay! Protesta niya. Ayaw sana niyang madamay ang trabaho na nagustuhan na rin niya. Ngunit nang humarap sa kanya ang ina, natahimik siya. Kinabukasan, wala pa rin siyang kibo. Hindi na siya nakapasok sa trabaho ng umagang iyon. Nay, huwag naman ganito. Alam ko ayaw mong magkaroon tayo ng kaugnayan sa kanila. Pero trabaho ko yun. Nakapasok ako sa sarili kong pagsisikap. Umiiyak niyang sabi. Katulad ba ng pagpapaaral mo sa sarili mo ng abogasya kahit na ayaw ko, pinilit mong gawin? Anak naman, ano pa bang malalaman ko na inililihim mo sa akin? Alam mo na kahit na kailan, hindi ko ipinagkait sa'yo na malaman mo kung sino ka talaga. Pero ayoko lang nagawan kanila ng masama nang dahil lang sa takot nila na aagawin mo ang yaman na dapat ay para sa kanila. Umiiyak ang kanyang ina. Wala siyang nagawa kundi ang yakapin na lamang ito at sabayang umiyak. Ayaw na niyang madagdagan pa ang mga alalahanin nito sa buhay. Nasa grocery siya ng araw na iyon at namimili ng mga kakailanganin sa bahay nila. Nang may pumigil sa hawak niyang cart, napatingin siya sa nagmamay-ari ng mga kamay na iyon. Anong ginagawa mo rito? Wala lang, nakita kasi kita. Biruin mo, nawala yung insurance queen ng ganun na lang. 1 linggo ka nang wala. Hinahanap ka na ng mga kliyente mo. Ganun na lang ba? Aayaw ka na? Ayokong saktan si nanay. Malaki ang takot niyang baka masaktan ako. Baka raw pagbalakan ako ng masama ng mga kamag-anak ni Lolo. Ayaw niyang mangyari yon.
Tsaka ayokong mamatay sa kakaisip ang nanay ko lalo na kapag alam niyang malapit ako sa bunganga ng tigre. Masama ang loob na sagot niya, ngunit hindi sa ina kundi sa tiyuhin. Ganun ba? E paano yung tayo? Wala na rin? Di pa nga tayo nagsisimula. Natapos na. Hirit ng binata. Anong tayo? Walang tayo. Ituloy mo ang buhay mo. Ayaw mo nun? Wala nang mga aasar sa'yo na masungit ka. Pero mas okay pala kung ngingiti ka na. Kitams, mas gusto mo akong magbago. Pero iiwan mo ako sa ere. Hindi na ako sanay na hindi ka nakikita sa araw-araw. Paano na ako? Nagbabata-bataan pa ito at nagmaktol sa harapan niya. Pwede ba, attorney? Tigilan mo nga yan. Para kang bata. Mamaya isipin pa ng mga nakakita sa'yo na isa kang baliw. Bulalas niya sabay tulak sa cart. Okay, sige. Hindi na. Tapos biglang nagbalik sa formal ang ayos nito. Gusto niyang kiligin pero pinigilan niya lamang ang sarili. Hindi niya akalaing gagawin nito ang bagay na iyon malayo sa dati nitong pagkatao. Habang palabas na sila ng grocery store, nagulat sila nang may isang babaeng bigla na lang lumapit sa kanila at iyon ay ang babaeng dati nang may gusto sa binata. Mr. Byrne! Mabuti na lang nahanap na kita. Kababalik ko lang from Canada. Sabi ko na nga ba, gumagana pa rin ang GPS tracker na nasa sipi ko dyan sa sipi mo. Ay! Sabi pa ng babae habang nakayakap sa braso ng binata. Ano ka ba, Jovel? Bigla ka nalang sumusulpot. Ang mabuti pa umuwi ka na. Baka hinahanap ka na. Bulalas ng binata at hinahabol siya dahil iniwanan niya ang mga ito. Pumara na siya ng taxi para agad makaalis pero nakasunod agad ang binata. At ito pa ang naglagay ng mga pinamili niya sa compartment. Bakit sumunod ka pa? O hindi ba naka-GPS ang cellphone mo sa cellphone ng babaeng yun? Siguro ang maganda puntahan mo na lang siya. Baka mamaya, sundan ka pa nun hanggang sa bahay namin. Sabi niya at hindi na pinansin pa ang binata. Hanggang sa nakarating siya sa bahay nila ay sinundan siya nito. Nataong wala roon ang nanay niya dahil naroon ito sa boutique shop. Hindi mo man lang ba ako patutuloyin sa bahay mo? Grabe ka. Nagmumukmok na sabi ng binata. Hinayaan niya lang ito sa tapat ng bahay nila. Nagulat ang nanay niya nang dumating doon na nasa labas lamang ang binata. Oh, Attorney Byrne, pasok ka. Bakit naman nariyan ka lang sa labas? Ano, pinagmalditahan ka ba ng anak ko? Opo, talagang maldita ang anak ninyo. Para simpleng kasalanan, hindi niya po ako mapatawad. Ngunit bago sila tuluyang pumasok sa loob ng bahay, humarap muna si Ginang Gisela sa binata. Attorney, salamat pala. Kasi hindi mo hinayaang makita ng anak ko ang pananakit sa akin ng tiyuhin niya. Salamat. Sabi lang nito tapos pumasok na sila sa loob ng bahay. Oh, Nay, bakit pinapasok mo siya? Di ba sabi mo, ayaw mo na akong pumasok sa kumpanya ng lolo ko? Bakit siya? Pinapayagan mong pumunta rito. Taga-roon kaya siya? Nako, Richelle, tumigil ka na nga. Alam kong na-miss mo na siya. Sige, mag-usap kayo. Doon lang ako sa itaas ng kwarto ko. Malaki na kayo at alam niyo na ang ginagawa ninyo. Nagtuloy agad ito sa hagdanan para pumanik sa itaas. Ikaw talaga, Mr. Attorney? Singhal niya sa binata. Burn na lang kasi. Ikaw nga, Richelle lang ang tawag ko sa'yo, di ba? Huwag na tayong maging formal. Malapit mo na ako maging asawa. At mula ngayon, ipinapangako ko na hindi na kayo masasaktan. Aalagaan ko kayo. Ikinagulat niya ang mga sinabing iyon ni Byrne. Pero higit sa lahat, ikinagulat niya ang pagtalon ng puso niya. Pero pinipigilan niyang ipakita sa binata ang totoong nararamdaman niya. Alam kong kinikilig ka. Huwag mo nang pigilan. Mahinang biro nito, sabay hila sa kanya para mapaupo siya sa tabi nito. Mabilis na umakbay ang binata sa kanyang mga balikat at marahan siya nitong kinabig upang mapalapit siya sa katawan nito. Teka nga muna, ang bilis ng mga moves mo ah. Di ko akalaing may lahing ninja ka pala. Bulalas niya. Tinangka niyang lumayo ngunit mas hinigpitan nito ang pagkabig sa kanya. Alam mo Richelle, hindi na tayo mga bata pa. Alam mo bang malapit na akong mag-30? Tapos ikaw, magto-26 ka na. So ibig sabihin, mga adult na tayo.
Di mga teenager na kailangan pang magpigil. Mahal kita. Mahirap bang intindihin yun? Napabuka naman ang mga labi niya at natakpan iyon ng dalawang palad. So ganito ka man niligaw? Grabe ha, yung movements mo sobrang bilis. Ipapaalala ko lang sa'yo ha, virgin pa ako at wala pang nagiging boyfriend. Inilaan ko kasi ang 5 taon ng buhay ko sa pag-aaral. Akala ko kasi kailangan kong gawin yun. Natitigilan niyang sagot. Sorry pero hindi kasi ako nanliligaw. Kapag maayos ng lahat sa inyo ni Chairman, pakakasal na tayo. Sa ngayon, kailangan kong maghintay. Sagot nito sabay kumindat pa. Ano? Anong ibig mong sabihin? Natatawa siya dahil sa kilig. Ang ibig kong sabihin, magtiwala ka sa akin. Alam kong gusto mo naman talagang bumalik sa kumpanya ng lolo mo at matulungan siya ng walang kapalit. Kaya ipaubaya mo na sa akin ang lahat, okay? Ano namang magagawa mo para maayos ang sa amin ng lolo ko? Wala nga akong balak na magpakilala sa kanya. Tama ang sinabi mo na gusto ko siyang tulungan ng walang kapalit. Pero di bilang apo, bilang empleyado lang sana. At ayoko nang magkagulo pa ang buong pamilya nila ng dahil lang sa amin ni nanay. Kaya okay na ako kung makakabalik lang sa trabaho. Malungkot niyang tugon. Lalo siyang hinapit ng binata. Kaya nga tutulungan kitang mapalapit sa kanya kahit na hindi niya alam. Kasi alam ko walang lihim na di nabubunyag. Balang araw, malalaman din ng lolo mo na apo ka niya. Salamat, Bern. Kasi handa mo kami ipagtanggol laban sa mga nananakit sa amin. Sobrang bait lang ni nanay. Ayaw niyang magdemanda. Kaya nga pangako ko na narito lang ako sa tabi mo. Salamat din dahil ipinaunawa mo sa akin na dapat din ako matutong magpatawad. Ngayon, napatawad ko na sila at ang gaan pala sa pakiramdam. Katulad mo, nagagawa ko ng ngumiti. Kaya sana, kapag ginaya na kitang pakasalan, pumayag ka ha? Promise? Tanong pa nito habang nakatingin sa mga mata niya. Dahil doon, nagkaroon ng malinaw na label ang relasyon nila. Kinabukasan, nagulat si Aling Gisela. Nakaparada kasi ang kotse ni Bern sa harap ng boutique shop. Nakasandal ang binata sa kotse nito at nakasuksok ang mga kamay sa bulsa ng suot na slacks habang matyagang naghihintay. Oh, attorney, bakit napakaaga mo yata rito? Hindi ba kagabi lang magkasama kayo ng anak ko? Tapos umuwi ka rin agad? Bakit? May kailangan ka bang sabihin sa akin? Opo, sana, Nay. Nahihiya pa nitong sagot habang nakayuko. Maya-maya ay agad nang kinuha ni Bern ang mga dala ng ginang. Nako, nag-abala ka pa, Bern. Sana sinabi mo na lang kagabi. Pero sige, mukhang mahalaga ang sasabihin mo at ayaw mong iparinig sa anak ko. Halika sa loob. Nasa loob na sila tsaka siya muling tinanong ng ginang kung ano ang pakay niya. Oo, nanay. Tama po kayo. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na ako si Bern Villagracia. Hindi lang po ako company lawyer ng Amor Insurance, kundi boyfriend po ako ng anak ninyo. At ipinapangako ko pong iingatan ko si Richel. Hindi ko po siya pababayaan. Pangako ko pong ipagtatanggol ko siya sa lahat ng oras. Nakayuko ito habang nakikiusap. Napasandal si Aling Gisela sa inuupuan at napatingin sa binata. Bahagyang natatawa. Ang sinasabi mo ba? Magiging bodyguard ka ng anak ko habang nagtatrabaho ka bilang lawyer? Mabilis na tumango ang binata. Malawak po ang kalaman ko pagdating sa mixed martial arts at magaling akong bumaril. Kaya alam ko pong kaya ko siyang ipagtanggol. Paniniguro ng binata. Sige Bern, payag ako. Hayaan mo at bukas na bukas, makikita mo na siyang muli. Iyon lang naman ang gusto kong masigurong walang mananakit sa anak ko. At sakali man, may magtatanggol sana sa kanya. At dahil nariyan ka, sige, payag na ako. Kinabukasan, masayang-masaya siya nang makapasok muli sa kumpanya ng kanyang lolo. Oo, alam niya na hanggang sa mga oras na iyon, hindi pa rin alam ng lolo niya na siya ay isa sa mga apo nito. Pero ang mahalaga sa kanya, makapagtrabaho at maging tapat na empleyado. Alam mo Bern, noong una, sinisikap kong magalit kay lolo at sa buong pamilya ng papa ko kasi nga pinabayaan nila si nanay at ako.
Pero hindi ko kaya eh. Hindi ko kayang tuluyang magpakasama. Siguro dahil pinalaki ako ni nanay na kailangang magpatawad gaano man kalaki ang pagkakasala ng isang tao sa akin. Katulad ng ginagawa ni nanay. Sabi niya habang nakatayo sila sa loob ng opisina at nakatunghay sa bintana. Bigla na lang yumakap ang binata sa mga bewang niya mula sa kanyang likuran tsaka bumulong. Ako rin. Masaya ako ngayon, alam mo ba? Dahil ang babaeng nagpapangiti sa akin, narito na ulit. Mas ganado akong magtrabaho kaysa noong wala ka. Ngayon, may dahilan na ako para ngumiti palagi. Sabi pa nito. Ngunit maya-maya lang ay napakalas siya sa binata. Paano mo pala nakumbinsi ang nanay ko na payagan akong pumasok ulit? Yun ba? Pinakita ko lang sa kanya ang kagwapuhan ko. Sabi ko, kapag hindi kanya pinabalik, baka tumanda ako ng maaga. Tsaka isa pa nga pala, isasama kita sa mga lakad namin ni Chairman. Kasi may mga business trip kami. At gusto ko, kasama ka. Para naman makapag-alok ang insurance queen ng mga policy roon. Ha? Bakit ako? Ayoko nga, nakakahiya. Tsaka diba, alam mo na nga na hindi ako pwedeng makilala ng lolo ko. Mahina niyang bulalas. Ano ka ba? Kilala ka na niya. Sa galing mong magbenta ng mga insurance, nakumbinsi mo siyang ipatigil ang investigasyon sa mag-asawang Solis. Tanda mo? At pinayagan na lang niyang ibigay ang benefit sa mga beneficiary nun. Wala kang ginawang iba. Ginalingan mo lang ang trabaho mo. Nakilala ka niya bilang ikaw. Hindi bilang kung ano paman. Siguro, bonus na lang kung dumating ang panahon na kilalanin ka pa niya. Pero ikaw na ang may sabing wala ka ng pakialam. Sagot ng binata para makumbinsi siyang sumama. Nagulat sila nang magkaroon ng malawakang sunog sa isang village. Nalaman niyang isa sa mga kliyente niya ang nakatira sa village na iyon. Ganun pa man, natuloy ang lakad nila. Masaya siyang sa iisang eroplano pala sila sasakay. Sa kabilang side ay kita niya ang kanyang lolo na masaya naman. Sila ni Bern ang magkatabi sa eroplano. Happy ka? Tanong nito. Oo naman. Masaya na, kinakabahan. Oh, bakit kinakabahan ka? Alam ko na. Siguro kasi ini-imagine mo na honeymoon na natin to ngayon, no? Ano? Umamin ka? Pagbibiro nito sa kanya. Ngunit nakurot niya lang ito sa tagiliran. Pasukoy ka talaga. Ang clingy mo ha. Palagi mong iisipin na kung walang kasal, walang honeymoon, kaya magtigil ka. Bulalas niya rito. Oo na, pero may kiss naman, di ba? Pwede na yun. Masaya na ako kapag hinalikan mo ako sa labi. Biro na naman ito. Tumigil ka nga. Parang gusto kong magbalik yung masungit at palaging nakasimangot na Bern. Malapit ko na siyang pabalikin. Oo, sige na. Titigil na ako. Pero sure ka? Mas gusto mo yung dating ako? O yung ngayon? Pangungulit nito. Mariin na lang siyang napakamot sa ulo. Oh, Bern. Huwag mong masyadong kulitin si Miss Soriano. Baka sa susunod, hindi na siya sumama. Nakangiting sabi ng matanda na noon lang din niya nakitang ngumiti. Doon lang niya napagtanto na tila may malaking pagkakatulad ang lolo niya at ang binata. Alam mo Rachel, hindi masama ang lolo mo. Sa pagkakataong ito, mapapatunayan mo iyon. Makikita mo na taliwas sa iniisip mo ang tunay niyang ugali. Maaaring strikto siya, pero hindi siya masamang tao. Hindi siya nagmamata ng kapwa katulad ng inaakala mo noon. Paliwanag ng binata habang nakatingin sila sa natutulog na matanda. Tama ka, Bern. Ngayon ko lang napatunayan na mabait pala talaga siya. At nagpapasalamat ako sa'yo. Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ko makakasama ang lolo ko sa business trip na to. Salamat. Bulong pa niya tapos hinagkan ang pisngi ng binata. Yun lang ang reward ko. Akala ko, meron pang iba. Bumungis-ngis na sabi nito. Tsaka na yung iba kapag ikinasal na tayo. Isang linggo na ang lumipas buhat nang makabalik sila sa business trip. Pauwi na sila ng araw na iyon at nagkataong sabay-sabay na silang lalabas ng building nang makita nila ang napakaraming tao. Anong nangyayari? Tanong ng matanda. Lolo, yung mga tao po nagkakagulo sila dahil sa mga hindi makuhang insurance. Sila po yung nasunugan doon sa village. Wala sa loob niyang natawag na lolo ang chairman. Habang nasa labas at naghahanda ng sumakay sa kotse, biglang dumagsa ang napakaraming tao. May mga dalang pamalo at bato. Ibigay ninyo ang pera namin! Chairman ng Amor!
Sigaw ng isa sa kanila. Nagsimula na silang pagbabatuhin ang chairman gamit ang mga tunay na bato at pamalo. Hindi na tulad ng dati na pawang pananakot lamang. Nang isang bato ang ibinato sa direksyon ng kanyang lolo, mabilis niyang iniharang ang sarili upang protektahan ito. Siya ang tinamaan ng bato sa ulo. Dahilan upang mawalan siya ng malay. Agad siyang nasalo ni Bern bago siya tuluyang bumagsak sa sahig. Gulat ito at napuno ng takot. Richelle, gumising ka! Sigaw ng binata. Nasa ospital na sila. Galit na galit ang chairman. Anong klaseng seguridad ang meron tayo? Bakit kailangan ng apo ko pa ang matamaan ng batong dapat ay para sa akin? Puno ito ng pag-aalala. Kung kailan handa na akong sabihin sa kanya na alam ko naman talagang apo ko siya. Tsaka pa nangyari ang lahat ng ito. Naiiyak na sabi ng matanda. Chairman, huminahon po kayo. Kasalanan ko po ang lahat. Hindi ko siya naprotektahan. Sa kagustuhan niyang maligtas kayo, ibinuwis niya ang kanyang buhay. Umiiyak na sabi ni Bern, labis ang pag-aalala habang sinisisi ang sarili. Maya-maya dumating sa ospital ang nanay niya. Nagulat ito na naroon ang chairman. Napatigil at aalis na lang sana ngunit pinigil ng matanda. Gisela, alam ko ang totoo. Huwag kang umiwas. Noon ko pa alam. Mahinahong sabi ng matanda. Noon mo pa po alam? Naiiyak na tanong ni Aling Gisela. Tapos bumaling ito kay Bern. Mr. Attorney, akala ko ba ikaw ang magiging bantay ng anak ko? Bakit mo siya hinayaang masaktan? Huwag mo siyang sisihin. Ako ang may kasalanan. Sinalo ni Richelle ang bato na dapat ay para sa akin. Magdasal na lang tayo na hindi napahamak ang apo ko. Nanlulumong na paupo ang matanda sa upuang naroon. Chairman, magpahinga na muna kayo. Huwag ninyong alalahanin si Richelle. Sigurado akong okay lang siya. Matigas ang ulo ng batang yun. Noon pa man ginagawa na niya kung ano ang maisipan niya. Pero kahit na ganon, ni minsan hindi niya pinasakit ang ulo ko. Alam ko, mahal ka niya kaya niya yon ginawa. Mahinahon ang sabi ng ginang. Gisela, napakalaki ng pagkukulang ko sa inyo ng apo ko. Alam mo bang namatay si Rudy nang dahil sa ipinaglalaban niya ang karapatan ninyo ng anak mo? Pero naging matigas kami ng kanyang ina. Hanggang sa namatay na lang din ang asawa ko na nagsisisi. Kung hindi naging matigas ang loob namin tungkol sa inyo, hindi sana nawala ang panganay namin. Kaya sana mapatawad mo na si Rudy. Pati na rin ako. Ako ang tunay na may malaking pagkukulang sa inyo. Ngayon, siya pa pala ang magliligtas ng buhay ko. Naiiling at talagang nalulungkot na sabi ng matanda. Matagal na namin kayong napatawad. Ang mahalaga po ngayon, alam na ninyo ang tungkol sa amin ng anak ko. Magalang na sagot ng kanyang ina. Puting ilaw at kisame ang unang nasilayan ni Richelle nang magising siya. Tapos nakita niya si Bern na nakatunghay lang sa kanya. Kaya agad nitong nakita na nagising na siya. Kamusta ka na? Pinag-alala mo ang lahat. Sabi nito habang marahang pinipisil ang palad niya. Okay na ako. Si Lolo, kamusta siya? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa kanya. Naluluha niyang sabi at nagtangka pa siyang bumangon. Oh, huwag kang gumalaw. Nakita mo naman nakabenta ang ulo mo. Sabi ng doktor, medyo malalim ang tinamumong sugat. Mabuti na lang naagapan at hindi naging kritikal ang kondisyon mo. Pero kailangan mo ng maraming check para mas masigurado na hindi naapektuhan ang ulo mo. Pag nagkataon, mawawalan ng talino ang insurance queen namin. Bern naman nagbibiro ka pa talaga? Saway niya sa binata. Maya-maya pumasok ang kanyang ina. Anak, may dala akong lugaw dito. Paborito mo. Nay, lalabas po muna ako para bumili ng kape. Total, narito na kayo. Sabi ni Bern at tumayo na ito tsaka lumabas. Nang wala na ang binata, tsaka siya kinausap ng ina. Anak, sana sa susunod, wag mo nang uulitin yon ha? Alam mo, alalang-alala si Bern. Iyak ng iyak hanggang hindi na nagkakamalay. Kagabi umiiyak pa rin. Sinisisi niya ang sarili niya kung bakit ka nasaktan. Nabaliwala ang lahat ng pangako niya sa akin. Lahat ng kaalaman niya sa pakikipaglaban. Pakiramdam niya, wala siyang saysay. Kasi hindi ka niya naprotektahan. Nalulungkot na kwento nito.
Hayaan mo siya, Nay. Alam ko mapapatawad niya rin ang sarili niya. Alam naman natin, gaano man tayo kalakas, gaano man tayo kagaling o katalino, tao pa rin tayo. Tao lang po tayo. Limitado ang mga kakayahan natin. Limitado ang mga magagawa natin para sa mga mahal natin. Dahil kung lahat kaya nating gawin, bakit pa may Diyos? Tama ka anak, ang Diyos lang ang makapag-iingat sa atin at yan ang dapat maunawaan ni Bern para hindi na niya sisihin ang sarili niya. Alam nilang naroon lang si Bern sa labas at nakikinig. Pagkalipas ng 3 buwan, nalaman nila ang may pakana ng pambabato at kaguluhan ay ang asawa ng isa sa mga naging kliyente niya. Sa pagdaan ng investigasyon, nalaman nilang sinadya ang sunog at ang lalaking bumili sa kanya ng napakalaking halaga na policy ay nagpanggap na patay para makuha ang 20 million insurance money. Rich, sweetie, paano mo nalaman na hindi yung bangkay na yon ang tunay na kliyente mo? Tanong ni Bern habang magka-holding hands sila na naglalakad at kumakain ng ice cream. Naalala ko kasing may mga gintong ngipin siya sa loob ng bibig niya. Nang tingnan natin ang nasunog ng bangkay, walang gold sa loob ng bibig. Alam naman nating lahat na hindi ganun kadaling masunog ang gold, lalo na kung nasa loob naman iyon ng bibig ng bangkay. Alam nga namang ipinaalis niya ang ngipin niya bago maganap ang sunog. Ayun, kaya nalaman din sa autopsy at sa DNA, di ba? Mabuti na lang high-tech na tayo ngayon. Napakadali nang makilala ang isang katawan. Sagot niya. Tapos, dumila siyang muli sa apa ng ice cream na kinakain niya at hindi siya makapaniwala na may nakain siyang kung ano na nanggaling sa ice cream. Wait lang, anong... Kinakapa niya sa loob ng kanyang bibig hanggang sa mailabas niya. Sapo ng tissue na nasa kamay niya. Ano to? May singsing sa ice cream? Bulalas niya habang natatawa. Nang sipatin niya at tingnang mabuti, gold ring iyon at may nakaukit na salita. Hala, ano yan? Singsing? Nako, mabuti na lang hindi mo nalunok. Umaarteng sabi ni Bern. Napatingin siya sa binata. Anong ibig sabihin nito? Taas ang kilay niya. Tapos binasa niya ang nakasulat sa loob ng singsing. Will you marry me? Nanlaki ang mga mata niyang napatingin sa binata. Will you marry me? I guess your answer is yes. Seryosong tanong ng binata. Pasaway? Syempre naman oo. Tapos sinunggaban niya ito ng yakap at hinagkan sa mga labi. Matapos ang 6 na buwan, nagpakasal sila at ikinagulat ng lahat ng sa mismong araw ng kasal nila, dumating si Chairman Manolo Amor at isiniwalat nito sa lahat ng naroroon na siya ay apo nito. Naiiyak na naiyakap niya ang kanyang lolo at humingi ito ng tawad sa kanya. Ang hiling ko lang, Bern, Richelle, mabuhay kayo ng tama at mapayapa. Masaya at puno ng pagmamahal. Sabi ni Don Manolo Amor. Salamat po, Lolo. Kayo rin po. Nang gabing nasa hotel na sila at masayang nagpapahinga, bigla niyang nasabi ang saloobin sa asawa. Honey, salamat ulit ha. Kasi nabuo ang pagkatao ko nang dahil sa iyo. Salamat. And I love you. Yumakap siya sa asawa at dinama ang dibdib nito. Niyakap din siya nito at hinagkan sa kanyang mga labi. And I promise na hindi na mauulit sa ating pamilya ang nangyari sa atin. Wala tayong anak at magiging apo na ituturing na anak sa labas. Hindi nila yon mararanasan dahil sa atin magsisimula ang lahat. Dahil ikaw lang ang mamahalin ko at iibigin. Tapos, hinagkan na siya ng asawa at pinagsaluhan nila ang una nilang gabi. Wakas.